Ang bilis talaga ng panahon na parang kailan lang iniisip ko yung mga deal ko sa aking kliyente na galing dito sa social media at pumupunta sa supplier para mag-decorate sa ating kliyente. Pero ngayon, isasama namin kayo, tayo ay magdidismantle sa ilan sa mga kliyente natin sa San Pablo City. Eto na nga, dahil nag-message na yung mga kliyente ko, maaga kaming umalis dito sa lugar namin dito sa Mayhay para pumunta na sa San Pablo at ang kasama ko nga pala ay si Mrs. Pagkatapos ng halos isang oras na pagbabiyahe namin, nakarating na kami dito sa San Pablo at dito yung way papunta sa ating kliyente at nagbuko juice muna kami at agad pumunta sa bahay ng ating kliyente. Si ma'am nga pala ay nakilala ko nung nagtatrabaho pa ako sa mall at halos 8 taon ko na siyang i-decorate. Ito nga pala yung ating mga babaklasin ngayon. 7 feet na Christmas tree at meron ding mga garland sa kanilang taas at sa hagdanan. At kung isa ka sa aking naging kliyente ngayong season, maaaring ang video na to ay makatulong dahil pare-paras lang naman yung execution ko sa pagde-decorate. Maaaring ito ay pwede mong maging guide sa pagtatanggal ng mga decor, lalong-lalo na kung hindi ka naman nakipag-deal sa akin ng dismantle na pwede din tong makatulong sa mga kasama mo sa bahay kung sakaling sila lang din ang magtatanggal ng mga Christmas decoration na ginawa natin. Bali, inuna nga naming tanggalin yung mga nahuli naming ikinabit katulad ng mga fillers, poinsettia, ribbon at sinunod na namin itong pinakalas. Ito yung ating mga Christmas light. Bali dito sa 7 feet, gumamit ako dito ng 12 pieces na 100 valve. Ito nga pala yung mga icicle na nabili pa ni ma'am nung nagtatrabaho pa ako doon at masasabi ko yung quality ay garantisado naman talaga at kung gano'ng katagal na ako kay ma'am na nagde-decorate, itong mga Christmas light gano'n katagal na rin namin ginagamit. O baka isa ka sa nahihirapang magtanggal ng Christmas light na naikabit ko dyan sa Christmas tree mo, gawin mo lang, hawakan mo lang yung pang plug at yun yung iikot natin sa Christmas tree para mabilis nating matanggal at roll lang natin to sa kamay para makuha natin yung ating pinakapansaksak para sa susunod mabilis nating tong itest kung kinakailangan. Pero ngayon pa lang itinetest ko na to ng isa-isa para alam ko yung mga damage na at pwede pa nating magawa ng paraan para sa susunod kompleto pa rin yung ikakabit natin at i-advise natin kay client kung ano na yung mga na-damage na hindi na talaga pwedeng gamitin para sa susunod mag-avail na lang ng bago para i-replace do sa mga nasirang item. Matapos ko nga alisin lahat ng ornaments pati ang ilaw, binaklas ko na rin ang Christmas tree at dinala sa labas nang sa ganon maiwasan natin ang pagkalat ng alikabok sa loob ng bahay. At dito ko na rin inaayos ang bawat branches, kinokompress ko na lang ito para mas maayos natin sa loob ng box at hindi naman ganun kabalki ang kalalabasan once na mailagay na natin to sa kanilang stock room. Itong gantong klase ng Christmas tree ay yung texture na needle pine, medyo mahirap nga lang tong baklasin at medyo bulky nga ito sa loob ng box. Matapos ko ngang iayos, pinapagpag ko ito para at least kahit papano mabawasan naman ng alikabok at matanggal na rin ang mga glitters na naiwan galing sa mga fillers. Aba, aring si Mrs. ay may pagkindat pa. Mabuti na nga lang na itong si Mrs. ay sumasama na sa aking racket nang sa ganun makabawas sa pagod at oras. Kung solo ko nga naman ay paniguradong aabutin ako dito ng hapon sa isang kliyente pa lamang. Habang naglilinis ako ng Christmas tree, siya naman ang nagpupunas ng mga bola dahil medyo may alikabok. Gumagamit lang kami dito ng basang-basahan. At matapos ko ngang ipagpag ang Christmas tree, inilagay ko na din to sa box at kung mapapansin nyo, medyo may kalakihan ito kaya pag kayo ay bibili ng mga Christmas tree, make sure na itabi nyo ang box dahil isa sa pinakamahirap ding hanapin ay yung mga box katulad nito. Kung malaki ang Christmas tree nyo, kailangan maitabi nyo yan ng maayos. Mas maingatan natin to dahil ang presyo din nito ay medyo may kamahalan kaya kailangan maitabi natin ng maayos para maiwasan ang pagkasira at pagdumi sa tabihan. Siyempre, pag nailagay na natin to ng maayos sa loob ng box, gamitan natin to ng packaging tape pero dahil itong tali lang ang available na meron ng ating kliyente, ito na lang din yung ginamit ko para may close ko lang ng maayos. Pero kung meron kayong packaging mainam, yun na lang ang gamitin natin para maiwasan ang pagpasok ng dumi at ng mga ipis. Sinunod ko na nga rin ang pagpupunas ng mga leaves, spray, berries, poinsettia gamit ang basang-basahan para naman matanggal natin ng maayos yung mga alikabok na nakadikit dito. Lalong-lalo na kung open air naman kayo, mas mainam na mapunasan nyo yan para ma-preserve natin ng maayos at patuyuin natin to ng kaunting oras bago natin ilagay sa loob ng box. Pati nga itong poinsettia na velvet materials ay hindi nakalampas sa akin dahil ito yung mas mabilis dikitan ng alikabok. Pagkatapos kang punasan, sinara ko lang ang mga metals para maiwasan ang pagka-crumpled at maputol ang mga wire na nakalagay dito. At habang pinapatuyo namin lahat ng ornaments na napunasan namin gamit ang basang-basahan, binaklas ko na ang garland ng buo at dito namin dinala sa likuran para dito namin pupunasan at hindi kumalat ang mga alikabok. Pagkatapos nga naming malinisan lahat ng ornaments na nakalagay dito ay nilagay na namin ang mga ornaments sa loob ng box per color para mas mabilis natin itong mahanap kapag gagamitin na natin sa susunod na pagde-decor.
Ito naman ang ginagawa ko sa mga ribbon. Kung nawala na ang pagro-rolyuhan, pwedeng i-fold nyo lang to ng maayos para maalis ang pagkakagusot at may straight ang mga wire na nasa gilid. O isa ka rin ba sa nag-struggle sa pagdidismantle ng iyong Christmas decoration? O baka sa sobrang kabisihan mo sa trabaho ay hindi mo pa yan natatanggal? Pwede mo naman akong i-hard, mag-comment ka lang dyan sa baba, or mas mainam, mag-follow ka na dito sa ating Facebook, at kung naghahanap ka naman ng decorator sa mga susunod na season, pag-usapan natin yan. Ito na nga pala yung kinalabasan ng ating pagdidismantle. Sana nakatulong ang video na to. Kung sa tingin mo naging helpful, paki-consider, pa-like and follow na din dito sa ating Facebook. Tara, pupunta na tayo sa next nating kliyente. Ingat, bye-bye, God bless.